Live mula sa TV5 Media Center Reliance. Kasama ang buong puwersa ng News 5. Ito ang 28th KBP Golden Dove Awards at 13th Makatao Awards Best TV Newscast. Frontline Pilipinas. News 5 Exclusive. Ang lalaking yan na nasa pulpa sa CCTV, biglang natagpo ang patay sa Tagaytay noong bisperas ng Pasko. Habang ang sanggol na dinukot sa ospital sa Marikina, naibalik na sa kanyang ina. Ito pang isang nawala at nakauwi. Ang bride-to-be na tinutukan daw pala ng kutsilyo at may pinaamoy sa kanawalan ng malay. Sa pool sa CCTV, lalaking abala sa pagse-cellphone sa Pasay, biglang binaril ng nakauniformeng delivery rider. Lalaking sinolo ang 4 na gold bars na nakuha sa treasure hunting, madugo ang sinapit sa kamay ng kasamahang tinakbuhan niya. Alamin ang presyo ngayon ng mga paputok at turotot para sa pagsalubong sa bagong taon. Nagsalpukang jeep at pick-up, wasak sa Ermita, Maynila. 6 ang sugatan at meron pang naipit. Ito namang back ride ng motorsiklo, nakatulog, bumagsak sa highway. Eto na nga, Jessica Sanchez bumisita sa Malacanang at inimbitahan ni Pangulong Bongbong Marcos na mag-perform sa ASEAN Summit. Higit 400 aksidente na sa kalsada ang naitatala ngayong holiday season. Sa Maynila, 6 ang sugatan ng magkabanggaan ng isang pick-up at pampaserong jeep. Yan at iba pa sa Frontline Report ni Nina Ong Pauco. Nakatagilid malapit sa intersection ng San Marcelino at J. Nakpil Street ang pick-up na yan nang madatnan ng mga otoridad sa Ermita, Maynila kagabi. Nakabanggaan nito ang isang pampasaherong jeep, naipit pa ang driver ng pick-up sa loob ng kanyang sasakyan. Maingat na kumilos ang mga rescuer para masagip siya, lalo't may mga nagkalat pang bubog mula sa nabasag na bintana. Gumamit na ng hydraulic tools ang mga otoridad. Agad siyang isinakay sa ambulansya matapos makuha. Bukod sa driver ng pick-up, sugatan din ang 2 niyang kasama, pati ang jeepney driver at 2 pasahero nito. Iniimbestigahan pa kung ano ang sanhi ng disgrasya, pero ayon sa barangay, accident-prone area ang lugar. Twice a month, nagkakaroon talaga siya ng aksidente talaga dito. Ibang mga residente, panawagan din po dito na sana po magkaroon ng kahit stoplight lang or kahit anong pwedeng maging guidance para sa safety po ng mga vehicle na tumatawid po dito sa corner ng Nakpil and San Marcelino po. Na sana po, lagyan na po sana dito ng stoplight dahil po ang mga tiyuhin ko at asawa ko, isa pong driver po dito. Natatakot po ako na hindi naman po natin masabi na baka isang araw isa sila sa maaksidente, di ba? Hindi naman po natin hinahangal. Sinubukan namin kunan ng pahayag ang driver ng jeep pero tumanggi itong magsalita. Tumagilid din at nawasak ang unang bahagi ng bus na ito na nadisgrasya sa Marilaki Highway sa Infante, Quezon. Isa ang patay habang 27 ang sugatan sa disgrasya. Sa investigasyon, lumalabas na masyadong mabilis ang takbo ng bus, dahilan para mawala ng kontrol ang driver hanggang sa tumagilid ito. Isinugod na sa ospital ang mga sugatan. Hawak na ng mga pulis ang bus driver na maharap sa kaukulang reklamo. Sa tala ng Department of Health, higit 400 kaso ng mga injury mula sa aksidente sa kalsada ang naitala mula sa December 21 hanggang 29 ngayong taon. Karamihan mga motorsiklo at mga motoristang di gumagamit ng helmet o seatbelt. Kaya bukod sa tamang gear at seatbelt, may paalala rin ang Department of Health sa gitna ng sunod-sunod pa ring parties at reunion. Importante rin po na huwag uminom dahil kahit na anong dami ng alkohol ay nakakasira po ng ating judgment sa pagmamaneho. Nagbabalita mula sa Frontline, Nina Ong Pauco, News 5. Sa mga bibisita sa Baguio, ingat po sa basag kotse. Hinampas ng bato ang bintana ng isang sasakyan na nakaparada pa malapit sa istasyon ng pulis at munisipyo. Nasa Frontline ng balitang yan, si Gerard de la Peña. Gago talaga. Grabe. Malulutong na mura na lang ang nasabi ng biktima nang madatnan niyang basag ang bintana ng kanyang sasakyan noong linggo ng gabi sa Baguio City. Nagkalat din ang mga bato sa paligid na posibleng ginamit pambasag ng bintana. Pati ang asong nasa driver's seat
halatang takot. Ninakaw ang kanyang kamera na 40,000 pesos ang halaga. Walang takot ang mga kawatan dahil ilang metro lang ang layo ng sasakyan mula sa Baguio City Police Office Station 7 at sa mismong City Hall. Nakuha na ang recording ng CCTV sa lugar at meron ng person of interest. Patuloy ang pagtugis ng pulisya. Paalala ngayong holiday season, We encourage the public na huwag tayong mag-park sa mga madidilim na lugar. Do not leave yung mga valuables nila inside the cars. ngayong taon mula Enero hanggang Disyembre, umabot na sa 6 ang kaso ng basag kotse sa Baguio. Nagbabalita mula sa Frontline, Gerard de la Peña, News 5. Nasabugan ng paputok ang isang magamang nakamotorsiklo sa Santa Barbara, Pangasinan. Nakasalampak na sa kalsada at sugatan sa paa ang tatay ng madatna ng mga rescuer. Sugatan din ang backride niyang 14 anyos niyang anak. Base sa investigasyon, bit-bit noon ang binatilyo ang mga biniling paputok. Aksidente umanong sumayad ang mga paputok sa tambutsyo ng motorsiklo kaya ito sumabog. Dinala na sa ospital ang mag-ama. Wala pa mang salubong sa bagong taon, umakyat na sa 104 na po ang nabibiktima ng paputok sa buong bansa. Sa Amang Rodriguez Memorial Medical Center, 2 na ang isinugod dahil sa paputok. Live mula sa Marikina City na sa Frontline ang balitang yan, si JC Cosico. JC, kumusta sa Amang Rodriguez? Cheryl, all set na nga rito sa Amang Rodriguez Medical Center. Dito nga sa kanilang inaasahang pagdagsa ng mga mapuputukan sa pagsalubong sa bagong taon. Pagpasok nga ng emergency room, may area kung saan kompleto na sa mga panlinis ng sugat, gayon din po dun sa mga instrumento na gagamitin po doon sa mga seryosong injury, gaya po ng mga pamutol na bone ronger, bone cutter at bone saw. All set na rin po itong kanilang minor operating room. Narito po ang pahayag ng isang doktor na nakausap natin. Kung sakaling may mga sobra-sobra pong buto, no? So pag ganyan lang din po ang putol. And then kung para lang ho matapisan ho natin na mas maayos, maganda po yung healing, tatanggalan din po natin ito. Ngayon, for severe cases po na kung saan sobrang wasak na wasak po kunyari yung kamay, we either cut the hand or kung ano man po yung pwede pa nating masalba. Mula nga December 25 ay meron ng 2 firecracker injuries dito po sa Amang Rodriguez. Pareho po yung mga menor de edad at na mga nabiktima po sila ng Boga at 5 Stars. Sa buong Pilipinas ay umabot na sa 140 yung mga nabiktima ng paputok from December 21 to 30. Ayon po yan sa Department of Health. Yan po ay lower kumpara doon sa 182 cases sa pareho pong panahon noong isang taon. Kabilang po doon sa mga pinaka-nakadali sa mga biktima itong 5-star, Boga, Quitis, Plapla at Whistle Bomb. Kaya paulit-ulit po na paalala po ng DOH sa publiko, huwag na pong gumamit ng mga paputok, lalo na yung mga bata. Kaya po tingin ng ahensya mas mainam kung magkakaroon po ng batas para bawalan yung mga bata na humawak o gumamit ng paputok. Narito po ang pahayag ni DOH Chief Ted Herbosa. Di ba dapat parang child abuse yan pagka inaayahan mo yung bata? Lalo na kung yung nanay pa or tatay ang nagbigay ng pera para bilhin yung paputok. And I will support any legislator that will pass a legislation like this. Kasi sawa na ako na every year naman, bata lagi ang nabibiktima eh. Ayon sa DOH, may ligtas namang paraan sa pagsalubong sa bagong taon gaya po ng paggamit ng mga torotot. Yun daw kasing minsang kasiyahan pwedeng mauwi sa seryoso at panghabang buhay na injury. Balik sa inyo. Maraming salamat, JC Cosico. Showbiz, eto na nga! Mga kapatid, eto na nga ang mga umaarangkadang showbiz balita ngayong Martes. Nag-courtesy call sa Malacanang si America's Got Talent Season 20 Grand Winner, Jessica Sanchez. Pinuri at pinasalamatan siya ni Pangulong Bongbong Marcos para sa karangalang ibinigay niya sa mga Pinoy sa international stage. Inimbitahan din ng Pangulo si Jessica na mag-perform sa ASEAN Leaders Summit na i-host ng bansa
sa darating na May 2026. Bukod po sa Pangulo, present din sa courtesy call si First Lady Liza Araneta Marcos. Nasa bansa si Jessica para mag-perform sa isang New Year's countdown party bukas sa Pasay City. At bago umalis ng palasyo, may payo naman si Jessica para sa mga Pinoy na nangangarap ding makilala sa global stage. Just keep pushing, keep fighting, and I feel like us Filipinos, we're naturally talented with that voice. I say keep pursuing your dreams. Susunod, 8 pulis inireklamo ng pagnanakaw sa gitna ng operasyon kontra droga. Sa pool sa CCTV, lalaking nagse-cellphone, pinagbabaril ng dumaang delivery rider. At back ride ng motorsiklo na hulog dahil nakatulog. Abangan ang lahat ng yan sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Julius Babaw po, nasa Middle East o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan po natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Arestado ang 8 pulis Pasig. Wala na nga silang arrest warrant sa operasyon. Nagnakaw pa raw sila ng nasa kalahating milyong pisong halaga ng gamit at alahas. Nasa frontline na balitang yan, si Brian Castillo. Siya po yung makit siya rin ako. Saan? Siya po yung makit sa taas namin. Nakipagagawa siya ng bag sa asawa ko. Kasi ito lang yung sisarap na lang siya. Ito yung umakusap sa akin. Pati... Kinilala ng lalaking ito ang 8 pulis na nagnakaw daw sa kanilang bahay sa kasagsagan ng drug operation sa Pasig City. Ayon sa report, December 26 nang pasukin ng Drug Enforcement Unit ng Eastern Police District ang isang bahay sa Barangay Palatio para arestuhin umano ang isang hinihinalang drug personality. Pero reklamo ng may-ari ng bahay, walang kaukulang warrant ang mga pulis at tinangay pa ang kanilang gamit at mga alahas na nasa kalahating milyong piso ang halaga. Maraming sablay itong sinasabi nilang operation na to. Simula doon sa pagkakukulangan ng koordinasyon doon sa PIDEA, kakulangan ng papeles sapagkat wala man lang itong kahit anong warrant upang gamitin sa pagpasok ng pamamahay ng isang pribadong individual. Dinisarmahan na ang mga pulis na mahaharap sa reklamong administratibo. Sa ngayon, nasa restrictive custody na sila ng EPD at nasampahan na rin ng reklamong kriminal, kabilang ang robbery at violation of domicile o ang illegal na pagpasok sa bahay. May ranggong patrolwoman at police captain ang mga idinimanda. Itinanggi ng mga sospek ang akusasyon laban sa kanila. Posibleng penalty nito ay dismissal from the service. Wala hong dito wala hong second chance dito no. Huwag niyo pong itaya ang inyong kinabukasan, ang inyong rangko, ang inyong pensyon, ang inyong pangalan dahil lamang sa pagkakamali. Nagbabalita mula sa Frontline, Brian Castillo, News 5. Natroma ang isang bakasyonista sa Cebu City matapos masalisihan habang kumakain sa isang samgyupsalan. Natangay ang kanyang bag na may lamang cash at alahas. Nasa frontlining balita si John Naroa ng News 5 Visayas. Sabado ng hapon nang pumasok ang lalaking nakaputing t-shirt sa isang samgyupsalan sa Cebu City. Umupo siya malapit sa pinto sa tabi ng isang grupong kumakain. Palingalinga ang lalaking na parang may hinihintay. Matapos ang halos 2 minuto, tumayo na siya sabay labas. Bitbit ang isang bag na pag-aari pala ng isang customer. Nagipa sa isang CCTV ang pagtakas ng sospek. Hindi talaga nila napansin dahil abala sila sa pagluluto. Inakala nilang customer lang din na may hinihintay yung suspect. Nakausap naman ng News 5 ang biktima ng isang guro. Abala raw silang nagvi-video habang nagluluto ng kanilang pagkain, kaya hindi nila namalayang natangay na pala ang kanyang bag. Akala po namin waiting, nasa waiting list siya. Bakasyonista din po kasi ako dito, taga Bantayan Island. So, ambas bakasyon, sana
naging traumatic experience. Sa loob ng bag, may mga alahas siya na aabot sa 20,000 pesos ang halaga, 4,000 pesos na cash, mga ID at ATM card. Umaasa si Cristel na maibabalik pa kahit ang kanyang mga ID at importanteng dokumento na lang. Patuloy na tinutugis ang hindi pa nakikilalang salarin. Nagbabalita mula sa frontline, Janaroa, News 5, Visayas! Susunod, lalaking sinolo ang nakuhang gold bars, pinatay sa saksak ng kanyang kasamahan. Pasaherong angkas sa motorsiklo nakatulog at nahulog sa highway. At queen of all media na si Chris Aquino, balik ospital na naman. Bimbi, kasamang na-confine. Yan at iba pa sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Julius Babaw po. Nasa Middle East o sa amang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan po natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Nang dahil sa gold bars, pinatay sa saksak ang isang lalaki sa Davao City. Katwiran ng suspect, abay sinolo ng biktima raw ang perang kinita nila nang mag-treasure hunting sila. 2 dekada na ang nakararaan. Aniya sa Frontline sa balita si Bril Montalvo ng News 5, Mindanao. Dumanak ang dugo sa boarding house na ito sa Davao City. Pati higaan at mga unan sa isang kwarto may bahid ng dugo. At sa hallway may bangkay ng lalaking si Manolo Mendoza. May tama si leeg at dibdib. Itong nakapagtataka, bakit nasa kamay niya ang kutsilyong pinansaksak sa kanya. Base sa investigasyon, ang krimeng ito ay nag-ugat sa 4 na umano'y gold bar. Throwback noong 1999 nang mag-treasure hunting daw si Mendoza kasama si Ranillo Sugpatan. Nakajackpot sila ng mga ginto. Si Mendoza kinuha ang 4 na gold bar sa pangakong ibibenta ito sa kanila paghahatian ni Sugpatan. Pero sinolo raw ni Mendoza ang pera at naglahong parang bula. Mula sa treasure hunting, si Sugpatan hinanting naman si Mendoza. 2 dekada ang lumipas hanggang sa natunto niya nga ito sa boarding house sa Davao City. Nagkakomprontahan sila. Naglabas ng kutsilyo si Mendoza para saksakin daw si Sugpatan. Pero nakaiwas ito at naagaw ang patalim sa kapinagsasaksak si Mendoza. Mabilis namang natunto ng mga pulis si Sugpatan. Aminado siya sa krimen at wala raw siyang pinagsisisihan. Wala po ko nagmahay kay pila ka tuig po nako siya gipangita. Hindi talaga ako nagsisisi na napatay ko siya. Ilang taon ko din siyang hinanap. Mabuti at napatay ko siya kasi nakaganti na ako. Nakakulong na ang suspect. Mahaharap siya sa reklamong murder. Nagbabalita mula sa Frontline, Bril Montalvo, News 5, Mindanao. Showbiz, eto na nga! Mga kapatid, eto na nga. Bago matapos ang taon, face card reveal muna tayo ng 100 most handsome faces of 2025. Ayon po yan sa TC Candler. Top 100 si Spider-Man star Tom Holland. Sunod sa kanyang Chinese actor na si Song Wei-long ng Go Ahead na napapanood po dito sa TV5. Repeaters naman on the list, sina Thai superstar Win Neta Win, actor Robert Pattinson at One Direction member Harry Styles. Back on the list din sina 2022 Sexiest Man Alive Chris Evans, BTS Jimin, Mingyu ng 17, Zayn Malik, Chris Hemsworth, BTS Jungkook at V. Nag-iisang Pilipino naman sa listahan ng most handsome faces, si Kyler ng P-pop group na Horizon. At ang pinaka-pogi of them all ngayong taon ay si Chinese actor-singer Chang Jehan. News 5 exclusive. Lalaki sa Makati City natagpo ang patay at tagtad ng saksak sa Tagaytay. Huling kasama niya, mga kamag-anak din niya. Bagong silang na sanggol na kinidnap sa ospital sa Marikina,
na ibalik na sa kanyang ina. Sa pulsa CCTV, lalaking nagse-cellphone pinagbabaril ng delivery rider. At mga nagbebenta ng iligal na paputok sa Divisoria, arestado. Tutok lang mga kapatid, magbabalik pa ang Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Cheryl Cosim po. Nasa Estados Unidos, Canada o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Sa pulsa CCTV, ang pananambang sa isang tricycle driver sa Pasay City. Dead on the spot ang biktima na pinaulanan ng bala ng mga lalaking nakamotor. Nasa frontline ng balitang yan, si Mon Gualvez. Sa kuha ng CCTV sa M. de la Cruz Street sa Pasay City, makikita ang nakaupong lalaking ito na busy sa pagsa-cellphone mag-aalas 6 ng umaga kanina. Maya-maya, may dumaang delivery rider na sinundan ng isa pang motorsiklong may angkas. Wala pang isang minuto, bumalik ang delivery rider sabay binaril ang lalaki. Nakatayo pa ang lalaki at tatakas na sana, pero sunod-sunod siyang pinaputukan ng kasunod na motor. Dead on the spot ang biktimang kinilalang si alias Taga. Aabot sa 14 na basyo ng bala ang nagkalat sa crime scene. Abalang kali itong M. de la Cruz Street sa Pasay, pero tingin ng mga otoridad, sinempo ang pangamaril sa mga oras na wala pang tao sa lugar at naabutan lamang yung biktima na abala rin sa kanyang cellphone. Bukod kay alias Taga, tinamaan din ng balang isang lalaking nag-aayos lang ng tindahan. Ang concern po namin talaga, yung pampagamot po sa kapatid ko. Sobra po laki kasi parang umano po yung buto niya sa braso eh. Sabog po talaga yung buto niya dito sa braso. Kwento naman ng babaeng dumaraan lang noon sa lugar, hindi raw niya inakalang may namamaril na pala. Mabuti na lang, hindi siya tinamaan ng bala. Takot na takot na, hindi ko alam ang gagawin ko kung saan ako tatakbo. Akala ko may nagpaputok ng pikulot. Sabi ng ilang kapitbahay, hindi naman tagaroon ng biktima. 2 buwan pa lang do itong nakikipasada ng tricycle sa lugar. Bukod sa pagbabiyahe, panay scatter lang daw ang ginagawa nito. O tahimik lang sir, tahimik lang po siya, hindi naman po siya basagulero lang ganun. Ayon sa Pasay Police, dati nang nahuli ang biktima dahil sa illegal na droga. Patuloy ang investigasyon at backtracking nila para mahanap ang mga nakatakas na salarin at malaman ang motibo sa pamamaril. Nagbabalita mula sa Frontline, Mon Gualvez, News 5. Patay nang natagpuan ng isang lalaking niyaya lang magtagaytay bago magpasko. Pinaghanap naman ang mga kamag-anak ng biktima na huli niyang nakasama sa sasakyan. Nasa frontline ng balitang yan, si News 5 Mr. Exclusive, Gary De Leon. Hubot-hubad, nakatali ng tape ang kamay at muka at may mga saksak sa katawan. Ganyan ang kalunos-lunos na kalagayan ng 26 anyos na si Mark nang matagpuan sa isang bakanting lote sa Tagaytay nitong bisperas ng Pasko. Ayon sa Tagaytay Police, posibleng sa ibang lugar pinatay si Mark at itinapon lang sa lugar. Wala kami nakita mga visible na pahirap or torture or whatsoever. Maliban sa nakatali ang kanyang mga kamay at yung nakapiring ang kanyang mga mata, wala na kami nakita mga other injuries niya sa katawan. Huling nakitang buhay si Mark na nakikipag-usap sa isang kamag-anak sa likod ng isang MPV sa Makati City noong December 23. Sumakay si Mark sa sasakyan habang minaneo naman ito ng kanyang kaanak. Matapos niyan, kita din ang pagdaan ng MPV sa isang kalsada sa Tagaytay. Sa investigasyon, lumalabas na kasama ni Mark ang 3 kamag-anak sa sasakyan. Nagkayaan lang daw ang mga ito na magpunta sa Tagaytay. Sinundo pa raw nila si Mark sa Makati at yun nga ang videong nakita sa CCTV. Person of interest na ngayon ang 3 kasama sa sasakyan ni Mark. Hindi malinaw kung bakit pinatay si Mark pero dati raw itong may atraso ng carnapping sa kanyang kaanak. According at doon sa kwan, meron daw siyang kaso pero parang
hindi ata tinuloy kasi ang complainant, accordingly, ang complainant ay yung kapatid niya rin lang naman. Hinahanap na ang mga huling nakasama ni Mark, maging ang sinakyan nilang MPV. Patuloy ang investigasyon sa insidente. Nagbabalita mula sa Frontline, Gary De Leon, News 5. Naibalik na sa kanyang ina ang lalaking sanggol na dinukot ng babaeng nagpanggap na nurse sa ospital sa Marikina. Ang suspect namatayan daw ng anak kaya nandukot. Nasa frontline ng balitang yan si Dave Abuel. Napaiyak sa saya ang ginang na yan nang muling mayakap ang anak niyang halos 3 araw na nawalay sa kanya. Araw ng Pasko nang isilang ang sanggol. Kinabukasan, dinukot siya ng babaeng nagpanggap na nurse ng Amang Rodriguez Memorial Medical Center sa Marikina. Ayon sa Marikina Police, nailabas ang sanggol mula sa ospital dahil dala rin ng sospek ang mga papeles nito. Nasa pulpa sa CCTV ang sospek sa hallway ng ospital habang karga ang dinukot na sanggol. Natunto ng mga pulis ang kinaroroonan ng sospek at sanggol matapos ang mabusising backtracking. Nakarating pa raw sa isang mall ang babae hanggang nagpasundo sa boyfriend nito sa isang ospital sa Pasig. Ang ating suspect ay nakapaglagbook po siya dun sa hospital at nakuha po natin yung address. Na yun naman po ang sinubaybayan ng ating mga operatiba. Hindi po siya na-admit po doon dahil wala po siyang record. Sabi ng suspect sa mga pulis, namatayan siya ng sanggol kaya dinukot niya ang bata. Pero kinukumpirma pa yan ng mga pulis. Sinabi niya po na nakunan po siya noong December 26 po, 2025. Last na binanggit niya po bago po siya nadala po sa ating facility na ma'am yung baby sana mabigyan ng magandang buron. Lubos naman ang pasasalamat ng ina ng sanggol na naiuwi ang kanyang anak. Mensahe niya sa suspect, ang daming nadamay sa ginawa niya. Sana hindi niya naulitin, sana matuto siya sa ginawa niya. Gusto ko na lang pong humingi ng sorry po sa nanay at tatay ng bata at sa pamilya po nila. Sana po mapatawad niyo po ako. hawak na ng Marikina Police ang suspect na mahaharap sa reklamong kidnapping. Inaresto rin ang kanyang boyfriend pero depende na sa piskalya kung isasama siya sa reklamo. Tinitignan ng pulis kung may pananagutan din ng ospital. Nagbabalita mula sa Frontline, Dave Abuel, News 5. Ilang araw bago ang pagsalubong sa bagong taon, nahulihan ng iligal na paputok ang ilang nagtitinda sa Divisoria sa Maynila. Live mula sa Divisoria, nasa frontline ng balitang yan, si Camille Samonte. Camille, anong ginawa ng mga pulis doon sa mga nahulihan ng iligal na paputok? Cheryl, maghapon nag-ikot ang mga pulis dito sa Divisoria para nga magbantay at manghuli ng mga nagbebenta ng mga iligal na paputok. Sinuyod ng mga pulis ng Station 11 ang kahabaan ng Divisoria para tignan ng mga ibinibentang paputok. Maraming bumibili rito, lalo na yung mga hindi makabiyahe papuntang Bocaue, Bulacan. Ayon sa mga otoridad, may permit naman ang karamihan na magbenta dito sa Divisoria. Yun nga lang, may ilang pasaway na lantarang nagbebenta ng mga iligal na paputok tulad ng plapla at piccolo. Kahapon nga, 2 tindero ang naaktuhang nagbebenta ng mga ito. Inaresto sila at kinupiska ang lahat ng kanilang paninda. Maharap sila sa reklamo paglabag sa Republic Act 7183 o ang an act regulating the sale, manufacture, and use of firecrackers and other pyrotechnic devices. Paulit-ulit na panawagan ng mga otoridad sa publiko ay wag nang tangkilikin ang mga iligal na paputok. Pakinggan natin ang pahayag. Sa ngayon, ma'am, which is yung palagi naman po na sinasabi ng PNP, yung pagbebenta po ng paputok, lalo na po yung mga walang lisensya, at dapat po itigil na po nila. Yung mga mamimili naman po, hanggat maaari, huwag na po nating isugol yung safety natin dahil lang po sa isang araw na celebration. Marami na pong nangyari, na-aksidente po yung mga taong gumagamit po ng mga malalakas na paputok. Para naman sa mga gusto na ligtas sa pagsalubong sa bagong taon, mabenta rito sa Divisoria yung mga alternatibong pampaingay gaya ng torotot. Mabenta nga rito yung mga plastic na torotot na mabibili sa halagang 20 pesos hanggang 100 pesos. Depende sa laki. Mabibili rin yung mga classic na sombrerong torotot sa halagang 35 pesos hanggang 55 pesos. Cheryl, ayon sa Manila Police District, mas paiigtingin nila yung kanilang pagpapatrolya at pagkukumpis nga
nga dito nga sa mga illegal na paputok, magdamag na raw silang magbabantay hanggang January 2 para nga matiyak na walang makalusot. Cheryl. Maraming salamat, Camille Samonte. Dinarayo naman taon-taon ng mga paputok at pailaw sa Bukawi, Bulacan. At live mula sa Bukawi, nasa frontline na balitang yan si Gio Robles. Gio, kumusta ang bentahan ng mga paputok dyan? Julius, matumal ang benta ng ilang tindahan ng paputok dito sa Bukawi 2 araw bago ang salubong sa 2026 ayon sa ilang nagtitinda. Bagamat may mga namimili pero pasulput-sulput lang, hindi gaya noong nakaraang taon o bago magpandemya na dagsa ang kanilang mga suki. Aminado ang ilang tendero na tila nagtitipid ang karamihan sa ating mga kapatid na mas inuuna ngayon ang kanilang mga pangunahing pangangailangan. Tumaas na ng 50 pesos hanggang 100 pesos ang ilang paputok at mga pailaw dito sa Bukawi na tinaguri ang fireworks capital ng Pilipinas. Posible pa tumaas o sa bisperas ng pagsalubong sa bagong taon kung saan inaasahan na mas dadagsa nga ang mga mamimili. Nasa 20 pesos ang pinakamura na pailaw dito sa Bukawi habang umaabot naman sa 60,000 pesos ang pinakamahal na aerial firework. Mabenta ang mga fountain, luces, kuwite, sawa at yung mga pang fireworks display. Sa kabila ng pagtaas ng presyo ng ilang paputok, hindi naman yan alintana ng mga mamimili. Ang balikbayang galing Taiwan na si May Sanchez Cho dumayo pa dito sa Bukawi mula sa Apalit, Pampanga. 20,000 pesos ang inalaan niyang budget para sa mga pailaw at paputok. Ayon sa ilang namimili, parang kulang ang salubong kung walang mga pailaw at paputok. Narito ang kanilang mga pahayag. Parang hindi kompleto yung New Year. Hindi masaya. Naglalaan po talaga. Yearly kasi minsan lang magbabagong taon. Yung iba dating nung may talaga, may paputok ka. Pampaswerte. Karamihan sa mga tindahan dito sa Bukawi ay pinapaubos na lang umano ang kanilang mga stock. Umaasa ang mga tendero na makakabawi sila sa kanilang puhunan. Pakinggan naman natin ang pahayag ng ilang mga tendero. Actually, compared last year, mas madalang ngayon yung tao. Siguro kino-consider rin namin na medyo mataas po talaga yung kuha namin sa paputok. Umabot sa higit 30,000 peraso ng iba't ibang klase ng iligal na paputok naman ang nasamsam at sinira ng mga otoridad dito sa Bulacan. Karamihan nga dyan, 5-star, piccolo at kabasi na lantaran pa rin umanong binebenta sa ilang pamilihan sa probinsya kahit iligal at ipinagbabawal. Isa-isang nilublob sa mga drum na may lamang tubig ang mga nakumpiskang paputok. Higit 300 naman ang mga improvised cannon o boga na winasak gamit naman ang maso. Ginamitan sila ng maso at sinira nga dyan sa may Camp General Alejo Santos sa Malolos. Mula kaninang umaga nang dumating tayo dito sa May Bukawi ay tuloy-tuloy yung pagdating ng mga mamimili. Pero mula kaninang tanghali ay mas dumami nga yung mga suki sa ilang mga tindahan dito starting this afternoon, mga 4 p.m. at hanggang sa mga oras na ito. At magtutuloy-tuloy na raw yan hanggang mamayang gabi. Bukas ang mga tindahan ng paputok dito sa Bukawi. Buong magdamag po yan. Kaya kung may trabaho pa po kayo at kung may mga family reunion pa po kayo at mga late Christmas party na kailangan puntahan, pwede pa po kayong pumunta dito sa Bukawi kahit hanggang mamayang hating gabi o mamayang madaling araw para nga bumili ng inyong mga pailaw at paputok. Julius, balik sa iyo. Maraming salamat, Gio Robles. Magbabagong taon kasama ang kanyang pamilya ang bride-to-be na halos 3 linggong nawala. Kwento niya, tinutukan daw siya ng kutsilyo, tinakpan na ang kanyang ilong hanggang sa mawalan ng malay at dinala sa madilim na lugar. Ang buong detalye nasa Frontline Report ni Gary De Leon. Pasado 1:00 ng madaling araw, mula Season Pangasinan, naiuwi na ang nawalang bride-to-be na si Shera Dewan sa Fairview, Quezon City. Yakap siya ng kanyang kuya papasok ng bahay. Hindi na nagpaunlak ng panayam si Shera. Ang humarap ang kanyang fiancé na si Mark R.J. Reyes na kasama ng QCPD na sumundo kay Shera sa Pangasinan. Hinayaan ko muna siya yung talagang
Alam niyo po yan. Sabihin niyo kung ano nangyari, ganyan. So, hinayaan ko siya talaga iiyak niya kung mga kailangan niya iiyak. Ganun. Nang tanungin kung ano nangyari kay Shera sa loob ng 19 na araw, Yung mga na-share niya sa akin, more on, na siya parang makakontribute na siya dun sa investigation ng mga polis eh. So, hindi ko na siya parang maibahagi pa po sa inyo kasi part na nga po siya ng investigation po. buong bansa sumubaybay sa missing bride. 4 na araw kasi mula nang mawala si Shera, ikakasal sana siya sa long-time partner na si Mark RJ noong December 14. Pero December 10 na magpaalam si Shera na bibili ng sapatos sa Fairview, Quezon City para sa kasal. Pero hindi na siya nakabalik. Sa backtracking ng mga otoridad, nakita siyang lumabas sa kanilang compound sa may pila ng tricycle sa katabing barangay sa isang gasolinahan hanggang sa pagsakay ng bus sa may Commonwealth Avenue at tuluyang maglang parang bula. Bagamat wala pa raw senyalis ng krimen sa kaso ng missing bride, pinag-aaralan ang naging inisyal na salaysay ni Shera sa QCPD. Sa kwento nito, papunta siya sa isang mall sa Commonwealth. Sumakay ng UV Express kung saan may 2 siyang lalaking nakasabay. Ayon po sa statement po ni Shera, hindi siya sumakay ng bus. Ang sinakyan niya is yung UV Express. Tinutukan daw siya ng kutsilyo, ng isa. Tapos may sinampalang ilong niya ng panyo. Doon na daw siya nawala ng nalay. Gising na lang siya sa isang madilim na lugar. Hindi raw masagot ni Shera ang mga sumunod na nangyari at kung paano napadpad sa Pangasinan. Pero doon daw siya naglakad-lakad. Ano yung dinanan mo dito? Naglakad ka lang? Naglakad lang po ako. Pero madaling araw ko po yung nilalakad. Kahapon, December 29, biglang nakatanggap ng tawag ang pamilya ni Shera mula sa isang unknown number. Number ito na isang rider na pinakiusapan ng biktima para makatawag siya at masabi niyang nasa Pangasinan siya. Kinumpirma yan sa panayam ng One Balita Pilipinas ng 1PH sa hepe ng QCPD Public Information Office. Ang kwento naman niya is lumapit sa kanya si Shera at nagpapatulong. Binanggit nga daw po niya yung pangalan niya at nung ma-verify po nitong rider na siya nga yung viral na nawawala ng bride-to-be, yun po, tinawagan nila yung number na nakalagay doon. Kaya si Mark po yung nakausap nila. And yun po yung sumunod doon is nai-report naman ni Mark sa QCPD. Dito na napasugod ang QCPD at si Mark RJ sa Pangasinan. Natagpuan si Shera na nakasuot ng pantulog. Iba na ang damit niya mula nang huli siyang nakita. Sa initial medical assessment kay Shera, lumalabas na meron siyang dyspepsia o acid peptic disease. Nakukuha ang sakit na yan kapag irregular ang pagkain at puro inom lang ng tubig. Stable naman ngayon ang vital signs ni Shera, bagamat nakaramdam siya ng pagduduwal. Sa ngayon, ipasusuri ang biktima sa mga eksperto para mabigyan linaw ang nangyari sa kanya. Hindi pa raw kasi maayos ang pagkukwento nito, pero seryoso raw ang QCPD sakaling totoong may abduction na nangyari. Hiling ng pamilya ni Shera, privacy. Nasa pamilya na rin daw ang desisyon kung ibibigay ang 150,000 pesos sa rider na tumulong kay Shera. Nagbabalita mula sa Frontline, Gary De Leon, News 5. Sa ibang balita, itinanggi ni Congressman Leandro Leviste na iligal niyang nakuha ang Cabral files. Kasunod yan ng payag ng staff ni Cabral na puwersahang kinuha ng kongresista ang mga dokumento. Nasa frontline na balitang yan si Gerard de la Peña. Sa kuha ng CCTV sa opisina ng DPWH noong September 4, makikita si Batangas 1st District Representative Leandro Leviste na naglalakad sa hallway papasok sa opisina ni dating DPWH Undersecretary Catalina Cabral. Makalipas ang ilang minuto, lumabas si Leviste at pumunta sa programming office. Kasunod niya si Cabral. Pasado 6:00 ng gabi, may kitang magkasabay na lumabas ng programming office sina Leviste at Cabral. May hawak ng papel ang kongresista. Si Cabral naman, tila may pinapaliwanag kay Leviste. Ito raw ang araw na napasa kamay ni Leviste ang sinasabing Cabral files. Hinahanap daw ni Leviste kay Cabral ang pangalan ng mga mambabatas na nagsulong ng mga proyekto sa 2025 budget ng DPWH. Pero ayon sa staff umano ni Cabral, puwersahang kinuha ni Leviste ang dokumento base sa mga larawang inilabas ng DPWH. Nasugatan pa raw ang kamay ni Cabral dahil umano sa sapilitang pagkuha ni Leviste sa files. Duguan din daw ang damit ni Cabral dahil sa paper cut.
Pero itinanggi ni Leviste na iligal niyang nakuha ang mga dokumento. Pinatunayan lang din daw nito na totoo ang Cabral files na ibinigay sa kanya noon at may basbas ni DPWH Secretary Vince Dizon. Dagdag pa ni Leviste, kaduda-duda ang timing ng DPWH sa paglalabas ng mga CCTV footage at mga larawan. Kahina-hinala rin daw ang pag-aalangan ng ahensya na ilabas ang mga dokumento. Pero para kay Palace Press Officer Claire Castro, dapat imbestigahan kung paanong nakuha ni Leviste ang Cabral files. Na unang-una kasi, syempre kapag kukuha ka ng dokumento, dapat voluntaryo yung pagbibigay sa'yo. Kasi kung pinuwersa mo to, so maaari ka pang gumawa ng mas illegal na bagay dahil nagawa mo na mang-agaw ng dokumento. Wala po akong ibinibid na Congressman Leviste dahil wala akong personal knowledge on that. Right. So ang kailangan na lang po dyan ay talagang malaman, maimbestigahan kung paano nga ba niya nakuha yung files. Nauna naman ng sinabi ni Assistant Ombudsman Miko Clavano, hindi ipinakita ni Leviste ang kumpletong set ng mga dokumento ni Cabral. Ang soft copies daw na nasa kamay ng mga third party, lalo na ang Word at Excel files, madaling mamanipula at hindi agad maituturing na matibay na ebidensya. Evidence that is derived directly from these sources will naturally carry far greater evidentiary value than copies that are circulating outside official custody. Nanindigan naman si Leviste na ipinakita niya ang lahat ng files sa mga tauhan ng ombudsman at wala raw si Clavano sa pulong nang ipresenta nila ito. Sa gitna ng issue sa Cabral files, pinaratangan din ni Leviste si Secretary Dizon na sangkot sa budget insertions at allocables. Ayon kay Leviste, may flood control project daw si Dizon noon sa Bases Conversion and Development Authority o BCDA kung saan nagsilbing President and CEO ang kalihim. Mariin naman itong itinanggi ni Dizon. Wala raw basihan at malisyoso ang mga alegasyon ni Leviste. Kaduda-duda rin daw ang timing ng mga akusasyon ni Leviste, lalo't lumutang ang umano'y pamumwersa at iligal na pagkuha ng kongresista sa Cabral files. Sa isang hiwalay na pahayag, nilinaw rin ng BCDA na wala itong flood control project na pinondohan sa pamamagitan ng budget insertions at allocables. Lahat daw ng kanilang proyekto ay pinondohan sa pamamagitan ng aprobadong programa ng gobyerno. Nababahala naman daw si House Committee on Public Accounts Chairman Terry Redon sa ginawa ni Leviste. Pwede raw maghain ng ethics complaint ang DPWH laban sa kongresista. Nagbabalita mula sa Frontline, Gerard de la Peña, News 5. Bukod sa Divisoria, dagsa rin ang mga mamimili sa Binondo para sa pagsalubong sa 2026. Live mula sa Binondo, Maynila, nasa Frontline ng balitang yan, si Carrie Cater. Carrie, ano-ano ba yung mga mabenta dyan ngayon? Cheryl, manifesting as in manifesting for more money and blessings para sa 2026 ang ating mga kapatid dito sa Binondo dahil patok na patok ang mga pampaswerte sa pera. Ang iba nga talagang nag-all out sa paggastos at sinulit din nila ang pamimili bago ang inaasahang lalong pagdagsa ng last-minute shoppers bukas sa bisperas ng New Year. Mula sa mga gold money, lucky cat, charm bracelet at victory o money horse, mabenta na ang iba't ibang pampaswerte sa bagong taon dito sa tinaguriang Lucky Chinatown sa Binondo, Manila. Si Marife, kahon-kahon ang binili na umabot sa halos 21,000 pesos ang halaga. Karamihan dyan, mga gininto ang kabayo para sa pagsalubong sa Year of the Horse. Since na may asawa ko, ginawa ko na po ito eh. Feeling ko naman at nararamdaman ko every year, parang angga-anggaan po ng pasok ng blessing ho sa amin. Wishing papers at candles naman ang binili ni Jenny na tradisyon na raw ng kanilang pamilya. Pagka 31 na ng gabi, sulat mo lahat dito yung mga wish mo. Magsisindi ka neto. Tapos mag-wish ka. May lucky palay rin sa Binondo na 40 pesos. 20 hanggang 50 pesos naman ang mga gold money at umaabot sa 2,500 pesos ang lucky cat. Sa mga may budget, hindi bababa sa 1,800 pesos ang prosperity bowl. Alternatibo ring pampaingay ang electric firecracker na 2,800 pesos. Habang ang victory o money horse umaabot sa 4,500 pesos. Patok din sa Binondo ang 2026 t-shirt na nasa Pantone color na Cloud Dancer o shade ng white at isa sa mga tinaguriang color of the year na teal. Nasa 120 to 180 pesos yan na may kasama ng print.
Sa mga palengke naman, marami na rin ang namimili ng bilog na prutas. 10 to 35 pesos ang kada piraso ng pongkan, mansanas, orange at peras. Nandyan din ang melon na 100 piso kada kilo at ubas, bayabas at longgan na 300 pesos. Pero ang ilang mamimili, hindi na raw kinukumpleto ang 1 dosenang bilog na prutas. Ang importante kasi may mailagay lang. Ang pagiging maswerte ay nasa tao. Dapat matyaga, masipag sa trabaho, dedicated. Kahit anong lagay mo ng prutas, pag wala ka po nun, wala din mangyayari. Sa mga may balak pang bumili ng pampaswerte rito sa Binondo, bukod doon sa Victory o Money Horse, maganda rin daw kung meron kayong mabili na kahit yung maliliit lang na panabit para swak sa budget. Recommended din yung electric firecracker para kahit hindi kayo magpaputok, meron pa rin kayong pampaingay na pantaboy rin ng malas at pang-akit sa biyaya. Cheryl. Maraming salamat, Carrie Cater. Showbiz, eto na nga! Mga kapatid, eto na nga. Balik ospital na naman ang Queen of All Media na si Kris Aquino. Sa kanya nga pong IG post, napatanong si Kris kung kakayanin pa raw ba niya. Na-ospital si Kris matapos tumaas ng sobra ang kanyang blood pressure. Patuloy na nagpapagamot si Kris para sa kanyang 11 autoimmune diseases. Kasabay din na ospital ni Kris ang anak niyang si Bimbi dahil naman sa lagnat at sore throat. Susunod, backride ng isang motorsiklo na hulog sa kalsada dahil nakatulog. At Manila's finest stars, Piolo Pascual at Enrique Hill, producer ng ilang programang aabangan sa Kapatid Network sa 2026. Tutok lang mga kapatid, magbabalik pa ang Frontline Pilipinas. It's hope. Yung paniniwala nila na maganda pa rin ang mundo at may gaganda pa. Mga kapatid, Cheryl Cosim po. Nasa Estados Unidos, Canada o saan man dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga maiinit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Biglang lumiyad at nahulog sa highway ang isang lalaking backride ng motorsiklo sa Thailand. Si Kuyang pasahero nakatulog daw. Nasa frontline ng balitang yan si Mon Gualvez. Chill na nakaangkas sa motor ang pasaherong yan habang nasa highway sa Nonthaburi, Thailand. Maya-maya, bigla siyang lumiyad sa kanahulog. Nagpanik ang rider. Bumaba siya sa motorsiklo at pinuntahan ng bumulagtang pasahero. Pati nga ang ilang motorista napatigil ng dahil kay Kuya. Pero ang nahulog na pasahero, tila walang nangyari. Na para bang wala sila sa highway. Siniguro muna ng rider na okay si Kuya bago muling bumalik sa motorsiklo. Ayon sa rider, nakatulog ang pasahero kaya biglang bumagsak. Bago raw yan, ilang beses na raw nauuntog si Kuya dahil nakakaidlip ito. Sa huli, wala namang sugat ang pasahero at ligtas na nakarating sa pupuntahan. At sa wakas, sana ay ma-achieve niyang deserve niyang pahinga. Nagbabalita mula sa Frontline, Mon Gualvez, News 5. Showbiz, eto na nga! Eto na nga, pasok po sa top 5 ng 100 most beautiful faces ng TC Candler ang kapatid star na si Andrea Brillantes. Consistency blight sa listahan since 2023. Nasa pang-apat na spot siya ngayong taon. Next year, mapapanood po natin si Blythe with Enrique Hill sa A Secret in Prague dito po sa TV5. Bago naman sa listahan si Bad Genius actress Hyacinth Collado na nasa 49th spot. Pasok din po sa listahan ng ilan pang Pinay, kabilang sina Liza Soberano, Janine Gutierrez at Eunice member G. Lee. Ang most beautiful face naman ngayong taon ay walang iba kundi si Blackpink Rosé. Eto pa nga,
Busog sa mga bagong programa ang inyong 2026 mga kapatid. Kabilang na dyan ang shows ng Manila's Finest Stars na sina Enrique Hill at Piolo Pascual. Nasa frontline ng balitang yan, si MJ Marford. All in talaga sa 2026. Matinding lineup of shows ang sasalubong sa ating mga kapatid. Kaya naman todo ang paghahanda ng ating kapatid stars. Si Manila's Finest Star Piolo Pascual, hindi lang bibida sa The Kingdom the series. Magpo-produce din siya ng not one but two series sa Spring Films. Ang My Best Friend Eman at The Good Doctor, starring his son Inigo Pascual, na napabalik niya from the US para sa major project na ito. Ganon din si Enrique Hill, na hindi lang star ng A Secreted Prod, producer din siya via his Slingshot Studios. Si Dylan Minor, hindi lang Project Loki ang pinaghahandaan. Magkakasama rin sila ni Joao Constancia at iba pang Vibe Jocks sa Magic Boys. Ang ibang M-Quest stars naman, focus lang muna sa isang project para makapag-upskill. Next year kasi yung focus ko talaga workshops. Si Elijah Canlas naman, by 2 upcoming movies at album bukod sa Vibe. My album got moved actually, so it's dropping on Feb. It's a 10-track album. But for now, abangan muna sila sa Manila's Finest na napapanood pa rin in cinemas nationwide. Todo-todo talaga ang 2026 dahil pati ang ating weekend trip. Busog na busog sa entertainment at chikahan. Kung may mga nagbabalik, meron din tayong mga bagong makakasama sa TikToks with the one and only Miss Corina Sanchez Rojas. Kaya mga kapatid, handa na ba kayo for 2026? Nagbabalita mula sa Frontline, MJ Marfori, News 5. At yan nga po ang ating mga showbiz update ngayong Martes. See you tomorrow mga kapatid. Ako po si Jervy Ryanson. At abangan niyo ulit kami bukas dito sa TV5 sa 1PH RPTV, True TV at 105.9 True FM. Kami ang inyong mga kapatid sa balitaan at public service. Walang iwanan sa Frontline Pilipinas.